Hello, magandang gabi 'no. Update muna tayo. December na. May gift kayo sa'kin. Anyway, ano ba tayo? So ito yung mga pag-uusapan natin ngayon ano. So dito sa ano ni Sir Food Genius, nire-upload niya yung papunta sa cybercrime di umano ni Sir Norman Mangusin. Sa shoutout Casper. Shoutout guys. Kalalabas lang namin dito. Makikita nyo saan ba kami galing. Ayan o. Yan. Kalalabas lang namin. Galing kami ng cyber. Ano 'to, nagga-grab ka? Grab ba ito, Sir Norman Mangusin? Kasi 'di ba supposed to be naka-expedition ka dapat. Crime Division. Oo. Galing kami ng Cybercrime Division ng Campo Crame. Ayan o. Oh, ha? Kung makikita nyo yan. Bakit kaya ako nagpunta ng cybercrime? Of course. Of course. Of course. Nako. Nagadula amin amom. Oh. Ano 'yun? Ayan. Ilocano ba 'yun? Bye. Oh. Now, the Food Genius Group ay may ayan oh, kalalabas lang namin. Doon kami lumabas sa kabilang gate. Ilan bang gate sa Camp Crame? Ayan oh. Oh. Sasabihin niya kalalabas lang namin, pero ito yung gate. Baka may sa ibang gate siya lumabas ano. Pero ako sa personality ni Sir Norman Mangusin, dapat habang nasa loob at palabas ng gate yan, binibidyohan niya na yan. Ako, for me, yun lang ang sa akin. Kasi, Sir Norman Mangusin, nababasa ko kasi yung mga comment sa'yo. Hindi kasi naniniwala yung mga tao na galing kang cybercrime. Well, hindi ko naman sila masisi. Kasi ilang beses nang na-debunk din kasi yung sinasabi mo. Pero kung if ever man na totoo to, ito yung mga gantong bagay ang hindi mo na dapat sinasabi sa mga tao. Di ba ikaw na rin yung nagsabi, doon sa abogado dapat may element of surprise. Pero the more na sinoshow mo kasi, ito dahil sa trend ng mga ginagawa mo, the more na pinapatunayan mo kasi ang isang bagay, or the more na sinoshow mo kung ano yung ginagawa mo, mas lalong hindi naniniwala yung tao. 'Di ba? For example, yung pagfa-file mo ng complaint sa Food Genius Group, hindi pinaniniwalaan ng tao kasi yun, until such time na tinutuo mo nga. Kasi nga, the more you talk kasi, ang dami kasing nadidebunk sa sinasabi mo. Now, yung pag-file mo ng complaint, na-surprise lahat, di ba? Kasi, hindi naman iniisip na gagawin mo yun eh. Kasi katulad ito ni Mighty Manong, no? Isa ito sa nasama doon sa complaint mo. Ito yan eh. Ngayon, nagko-compile na tuloy si Mighty Manong ng ika-counter demanda sa'yo yata. Katulad yan, grave threat, yung mga pagbabanta mo. Pati doon sa yung mukhang mongoloid di umano, doon sa yung dinamay mo yung bata. 'Di ba? Pati ito din, ang dami mong nagko-compile tuloy si Mighty Manong. Kasi kung yan ay inilihim mo na lang muna, di ba hindi dapat bahala ka, decision mo yan eh. At yung sinasabi ng iba, kaboses ko daw si Food Genius. Pag nagla-live si Food Genius, di ba? Ang nagla-live kay Food Genius, mga men, ay dalawa yan eh. Pero hindi sila yung Food Genius talaga. Ang layunin niyan lansihin si Sir Norman Mangusin. Ang nagla-live diyan si Mighty Manong. Kasi may time kasi na nag-live ito. Siguro kaya napasama si Mighty Manong
may time kasi na nag-live ito si Mighty Manong nang parang niloko niya na, ako si Food Genius. Doon sa page na Food Genius, di ba? Nag-live siya doon tapos hinarap niya yung camera sa kanya. Di ba? Then yung second na nagla-live na sinasabi niyo na ako, nakaboses ko. Si Sir Yulen Marcos yun. Pakita ko sa inyo. Pinakinggan ko, magkaboses naman pala talaga kami. Hindi ko kayo masisi na inisip nyo. Diba? Silang dalawa, kasi sila yun nasa ibang bansa eh. Tingnan nyo ha. Ito yung channel ni Sir Yulen Marcos. Pag nag-live siya dito, pakinggan nyo. Jowa, walang relasyon, gano'n, wala. Wala po, wala. Diba? Yan yung boses ni Food Genius na sinasabi nyo na kaboses ko. Po. Ngayon ay wala kang jowa, walang relasyon, gano'n, wala. Wala po, wala po. Yan yung isa sa boses. Pero hindi, kaya napapansin nyo, ito, nagla-live lang ito sa Friends of Food Genius. Doon sa mismong page mo na Food Genius ay hindi siya nagla-live. 'Di ba? Ito yan si Sir Yulen. Pero kung tutuusin itong mga to, walang walang connection ito kay Food Genius. Na ginamit lang nila yung channel ni Food Genius. Kasi si Food Genius may sariling galaw yun eh. Recently na nga namin nalaman yung yung anong tawag doon? Yung prank niya, yung GC. Kasi kung yung may GC na pinag-uusapan, 'di ba? Hindi namin alam yung detalye. Yung bigla nagdadrama si Food Genius na magpo-post siya na parang ano ba 'yon? May traitor, may ganon. PM ko naman si Food Genius. Ano yun? Ano yung may traitor? Nung una nga akala ko yung regarding kay Marcos yun eh. Kasi nung time na yun, 'di ba, parang inamin ni inamin ni Aimee na gumagamit daw si Bongbong. Akala ko yun yung tinutukoy ni Food Genius na traitor. Ayun pala merong dito. Oy, subscribe kayo kay Boss Macmac Pablo ha. Nagbabalik siya. Ito, marami talagang nalalaman to kay Sir Norman Mangusin. Now, dako tayo dito sa actually ito yung main topic na pag-uusapan natin eh. 'Di ba alam naman natin yung reputasyon ni Makagago before. Nag-live siya kanina umaga eh. Dito sa page ni Sir Makagago, meron ditong screenshot ng live ni Sir Norman Mangusin na inaano siya. Ito yun Pakinggan natin. Matindi, demonyo. Oo. Hindi na talaga mapakla. Ay, ganito pala ka, walang iya pala talaga ito. Mong isilid. Naghang pa boys. Grabe naman to. Grabe na. Matindi, demonyo. Oo. So, ang tinutukoy dito, yung mga past diss track ni Makagago or yung mga past videos ni Makagago. Wala naman ang revelation dun eh. Alam na ng buong bayan yon. Nagago talaga siya dati nun. Di ba natulfo yan? Si Sir MG. Kaya ito, empty shells ito eh. Yung parang mag-expose ka ng isang bagay na alam na dati. 'Di ba? Ang mahirap kasi dito yung pagka isang bagay na inexpose ka sa isang bagay na hindi pa alam ng tao na ganun ka. Pero ito yung sasabihin mo yung past. Wala men eh. Kaya nga Makagago yung name niyan eh. Naalala ko pa dati nun ang inano niya ni MG before. Yung anak yata ni Francis Magalona, di ba? Ang daming dinis niyan dati nun.
Kaya nga humantong yan doon sa sunugan eh. 'Di ba? Yun ay part ng ano yun. Wala namang taong perpekto. Ito ha, yung pagiging perpekto na sita kasi. Nabubuisit ako every time na sinasabi na, ano no, ikaw ba perpekto ka? O sinisita. Ikaw ba perpekto ka? Perpekto ka. 'Di ba yung panay na ganon? No? Sometimes, sinasabi pa, hindi ka naman inaano niyan. Ginaganyan mo. Hindi ka naman inaano. Mga, ano eh, doon sa hindi ka inaano niya, ba't ako inano ba kita kaya mo ko inaaway? Hindi nga kita kilala eh. So mga nagko-comment sa akin, ba't mo inaaway? Hindi parehas lang pala tayo. 'Di ba? Tsaka yung pagiging perpekto kasi, labas yun sa usapan. Meron kasi tayong pinag-uusapan na topic dito. Kahit ba naman na pumatay ako ng 10 beses dito, kung sasabihin ko na si Pedro ay scammer, scammer talaga si Pedro. Tapos back upan mo pa ng ng patunay. 'Di ba? Sasabihin ko dito, si Pedro ay scammer. Kung may papakita ko naman kung sino mang in-scam niya. 'Di ba? Scammer siya kahit pa sabihin mo nang rape ako ng 10 babae, pumatay ako ng 10 tao, killer ako. Andun yung fact sa sinasabi ko. Ibang usapan yung mga kasalanan na ginawa ko. Walang kinalaman yun. Walang kinalaman yung pagiging perpekto ko pag nagsasabi ako ng totoo. So meaning, kapag ako ay killer at sinabi kong 1 plus 1 is equals to 2, hindi nyo natatanggapin yun dahil killer ako? Come on. 'Di ba? Pero dito kasi sa kaso na to, parang, alam mo yon yung si Sir Norman Mangusin na, ito, masamang tao pala to. Alam na ng tao yan. Wala ka namang ibubulgar dyan eh. Kaya nga, yan ang naging advantage ni MG. Lahat ng baho niya before, nakabulatlat na sa social media. 'Di ba? Living proof dyan yung natulfo yan. Sa kaya hindi natatablan niya na ikaw nga dati, ganyan eh. 'Di ba? Una-una sinabi niya, nagkamali din siya, inamin niya. Maybe ikaw, aaminin mo na nagkamali ka before, pwede, no? Tapos titirahin ka pa rin. Kaya, di ba, yung interview kay Ma'am Christina Caber, yung asawa ni Sir Norman Mangusin before, sabing gano'n ni Ma'am Christina Caber doon, wag yung ganyanin si Norman Mangusin. Parang bigyan nyo ng second chance. Parang naguluhan ako, ba't mo bibigyan ng second chance hindi naman nagsisisi yung tao? Ako, pabor ako dun doon sa may second chance eh. Pero, depende pa rin yan sa mga tao kung bibigyan ka ng second chance. Pero I do believe, mag-heal naman yung time eh. Or mag-heal naman yung sugat as time goes by. Lalo na kung halimbawa humingi na ng tawad yung tao, no. Sorry, no. Ako si Bungo, humingi ng tawad sa inyo dahil in-scam ko kayo dati. 'Di ba? Halimbawa, ganun yung sinabi ko. Tapos nakikita niyo naman nagbabago ako, tumigil na ako sa ginagawa ko. At nakikita naman ng tao 'yon, no, na sincere ako, na nagtatrabaho na ako ng marangal. 'Di ba? Darating yung kapatawaran doon eh. Sa taong 'yun, darating 'yun. Pero kung sasabihin mong bibigyan ng second chance na sabing gano'n ni Ma'am, bigyan niyo naman ng second, ba't mo bibigyan ng second chance yung hindi naman nagsisisi? At lalong ginagawa niya pa yung ginagawa niya, 'di ba? Yun ang doon sila magkaiba ni MG. Kaya nga napapanood ko yung ibang vlog ni Sir MG. Sabi niya pa nga minsan mas malala pa siya diyan dati. 'Di ba? Mas malala pa siya diyan, tapos yun nga yung repent na sinasabi. Nag-repent na siya, no? Ibig sabihin, tinuldukan niya na yun. Ibang era na ng makagago yung bagong. Kaya, kung kakalkalin mo to, useless na ito eh. Anong damage ang makikreate niyan sa, Wala. 'Di ba? Ang dapat ayusin na lang dito yung
sarili mo na lang. 'Di ba? Kung halimbawa, tingin mo, kasi sa totoo lang, feeling ko, si Sir Norman Mangusi, naiisip niya na yan sa sarili niya tuwing matutulog yan eh. Kaya lang ang hindi lang talaga makapagbigay sa kanya ng ang hindi lang makapagbigay sa kanya ng peace of mind, yung pride niya. Yun ang pinaka mahirap na kaaway sa pagkatao, yung pride. Kasi syempre iisipin niya, pagka sumuko ako sa laban nito, iisipin nila wala akong kwentang tao. Pero sometimes, kailangan mong kailangan mong tumigil 'Di ba? Wala namang masasaktan dun kundi pride mo lang naman eh. Kailangan mong pag-isipan muna yung mga galawan mo, 'di ba? Hindi yung tira ka ng tira kasi the more na gusto mong i-maintain yung image mo, the more na nakakapagsalita ka ng hindi dapat. For example, yung kay Vice Mayor, to make it appear na close ka do sa Vice Mayor, sasabihin mo, binigyan ako ng Jaguar niyan. Nagsasalita ka na hindi mo pinag-iisipan eh. Tapos hindi mo ba pwedeng maiisip na baka mamaya kung tanungin nga yung Vice Mayor, mapapasinungalingan yung sinabi mo. Di yari ka. 'Di ba? Na mapapasinungalingan yung sinabi mo. Yun ang hindi yun ang hindi natin mababago, 'di ba? Kasi every time na lang na feeling mo matatalo ka, papatungan mo ng isang istorya. Without even thinking na, ano ba ito, mabe-verify ba tong istorya ko? Kasi, nag-up na yung game eh. Lahat ng game, hindi na ito yung game na dati no, na every time may sinasabi ka, naniniwala agad yung mga tao. 'Di ba nung una, lahat ng declaration, kaya nga maraming nagmahal sa iyo eh. Lahat ng declaration mo nung una, pinapaniwalaan talaga. May negosyo ka sa... Naalala ko yung sinasabi ni Ice Freedom USA na may vineyard ka sa California. Meron pa nga vlogger na nagsasabi may negosyo ka sa Japan. Marami, di ba? Kung isa-search mo yung si JB ba? JViva. I-search nyo sa YouTube yon. Ayan ang daming mga kinalat dito, sikat na sikat sa kilalang restaurant sa Japan ni Mayo Murakami, na kung papanoorin mo yung video, wala naman nag-i-indicate na kay Mayo yung billion negosyo sa Japan. Yung mga ganyan. Ito 5 years ago to. Noong time na yon, tamaan nanood dito, 812,000, daming views na ito. Kay JB ba dati nun? Supermarket daw. Napaka-high-tech, may supermarket ka pa sa Japan. Billion negosyo at kabuhayan sa Japan. Ito 5 years ago, ito nga, ka-rental mo daw eh. Francis Reo Marcos buy and sell car rental. Di ba men? Buy and sell condominium sa Japan. Ang dami mong negosyo sa Japan nun. Sinasabi nito ni JB ba? Dati noon, yung mga tao, kasi maganda ang reputasyon mo noon, pag nagdeklara yan tungkol sa'yo, paniniwalaan kasi yan eh. Pero ngayon nag-up na kasi yung game. Itong mga sinasabi mo before, medyo na-prove na inaccurate. So ang tendency, kasi alam nyo mga kababayan ko, ang utak kasi ng tao, nakadesign yan para matuto. Hindi kasi robot ang yan ang unique kaya ginawa ng Diyos ang tao. Yan ang unique sa atin eh. Natututo kasi ang utak ng tao.
Hindi tayo computer na kung ano lang i-program sa atin, yun ang tatanggapin. 'Di ba? For example, ngayon ano, sasabihin ko sa inyo, ako si Batman. Naniniwala pa kayo ako si Batman, ako si Batman. Dumating ang 3 taon, may nakitang ebidensya na hindi talaga ako si Batman. At pag sinabi ko uli sa inyo na ako si Batman, skeptic na kayo sa akin. Hindi naman na ikaw si Batman eh, kasi ang tunay na Batman si Bruce Wayne eh. Ikaw si bungo ka lang eh. 'Di ba? Kaya ito yung nangyayari, level up kasi yung ano yung utak ng tao eh. Kaya ngayon pag may sinabi ka tuloy na isang bagay, skeptical na yung tao sa Parang, totoo ba 'yan? 'Di ba? Until such time na ma-prove mo na totoo 'yun. Pero yung trust kasi ng tao sa ng publiko na ano na, nagkaroon na ng lamat, 'di ba? I'm so sure may paiba-iba pa ring naniniwala sa sa mga sinasabi mo, 'di ba? Pero ngayon, questionable na every time na nagsasalita ka kasi questionable na. 'Di ba, men? Gano'n na kasi ang tao ngayon. Kaya medyo nahihirapan ka na ngayon eh, na todo effort ka na, hard sell ka ng laging patunayan yung sinasabi mo. For example, yan magvi-video ka sa cybercrime para lang maitanim mo sa utak ng tao, ay putang ina, nag-cybercrime pala talaga si FLM. 'Di ba? May knowledge na kami na before, nagvi-video ka lang, kaya hindi mo masisi yung tao na, baka naman napadaan ka lang diyan, 'di ba? Until such time na mapatunayan mo yung ginagawa mo. Kaya lang, ang problema niyan, the more na pinapatunayan mo kasi yung ano mo, the more na hindi naniniwala yung tao. 'Di ba? Kaya ang pinaka the best na gawin ngayon, zipper ang bibig eh. Kung may move ka diyan, gawin ng tahimik. Hindi yung laging magso-show card ka na magso-show card, 'di ba? Alam ko sugarol ka eh. Alam mo yung kalakaran na ganyan sa poker, 'di ba? Dapat ano, ewan ko. Dapat expert ka sa ganyan eh. Bakit laging nagpapakita ka ng baraha mo? Or nasobrahan yung bluff? 'Di ba? Pero come on. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago. 'Di ba? Si Frank Abagnale, kilala niyo 'yon? Panoorin yung Catch Me If You Can. Nagkaroon ng ano 'yun eh, ng magandang career 'yun after nung ginawa niya eh. Doon to dito kay Sir Norman Mangusin. Well, abang-abang na lang tayo ng update ano. So 'yun lang muna pag-usapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.